o joint operations na ginagawa ang inyong Philippine National Police at saka yung ating AFP. According to Senior Superintendent Usaita, as early as November and December last year, pinaplano na nila itong social activity na ito upang, again, para magpasalamat and at the same time to strengthen yung fellowship and bonding between them, yung unit niya, at yung ating mga counterparts from AFP. So, yun nga po, in coordination with the battalion commander, si Colonel Bautista, and the brigade commander, si Colonel Feliciano, na-postpone po itong social activity na ito na hanggang sa huli nga po ay natuloy noong January 24. So bakit po nila hinold ng January 24? Napili po nila itong petsang ito dahil Sabado. So ibig sabihin, it's a weekend, may free time para dun sa mga personnel na kasama dito sa social activity na ito. And in fact, according to Colonel Usaita, yung mga AFP counterparts mismo ang pumili po ng petsa. So, meaning to say, hindi po sinasadya na itong social activity na ito ay natapat ng on the eve of the operation natin, ng SAF natin sa Mamasapano. So, it's purely na aksidente na ito ay naganap, bispiras po ng operation sa Mamasapano. Meaning to say, again, inuulit po ni Senior Superintendent Usaita, yung social activity na yon na ang layunin nga ay magkaroon ng fellowship between AFP at ng PNP, ay yun po, purely for social activities. Wala po itong kaugnayan sa Mamasapano or Oplan Exodus. Gusto niya rin pong linawin na itong social activity na ito actually is, hindi naman po ito talaga inuman. Ito po ay kainan. Ibig sabihin, ang dinesign po nila ito para magkaroon ng boodle fight para po sa mga tauhan ng unit po ni Senior Superintendent Usaita. Ganun na rin po yung counterparts natin sa AFP, yung 45th Battalion at saka yung PA Battalion at saka po yung 6th Officers Brigade. So it was a boodle fight. Although inaamin naman nila na nagkaroon ng social drinking pagkatapos. Nagkasimula po ito ng alas 6 ng gabi at natapos bago dumating po o nag-uwian sila bago sumapit ang alas 9 ng gabi. So sabihin natin tumagal po ito ng roughly 3 oras. So again, ito po ay nililiwanag ni Senior Superintendent Usaita sa layunin na hindi po masira. Yung sinasabi po natin, o lagi nating binibigyan ng emphasis na yung magandang relasyon po ng AFP at ng Philippine National Police at all levels. So ito po ay isang paglilinaw mula po kay Senior Superintendent Usaita base po sa pag-uusap namin kagabi. Sir, bukod sa inyo, nagbigay na rin ba siya ng explanation o hininga siya ng explanation mo? Base po sa pag-uusap namin kagabi, humingi po siya ng tulong sa akin. Bilang hepe ng PIO at siya, base sa namo-monitor niya sa media. Nararamdaman niya na siya yung he's being alluded do sa mga media reports as the PNP intelligence officer. So, wala naman po siyang sinabi na may direktiba o inutusan siya ni OIC Espina para magpaliwanag. So, ibig sabihin, yung pag-uusap po namin kagabi, base sa sarili niyang initiative. Sir, may nabanggit pa si Colonel Usaita tungkol doon sa Oplan Exodus. Alam ba niya na ikakasa yung Oplan Exodus the next day? Yun po, nilinaw din po niya yon na sa katunayan wala po siyang idea, wala po siyang alam tungkol sa yun nga po, yung detalye ng Oplan Exodus. Hindi po niya alam na ito pala ilo-launch ng Special Action Force nung weekend din na yon. At again, nilinaw niya na yung pagpili ng petsa
social activity na ito ay hindi naman nanggaling sa kanya. Again, babalikan natin, tinlano nila ito noong November pa. Then naging December. Then eventually nga naituloy nitong January 24. Na ang nag-propose nga po ng date ay yung ating mga counterparts sa AFP. So, pwede bang sabihin na may Oakland Exodus o hindi niya alam may gagawin na yung Exodus sa government? Pareho. Wala siyang idea, wala siyang alam tungkol sa Operation Oakland Exodus. But sir, yung Oakland Exodus po, yung tama po yung intel sa mission planning ng saka intel po ang nagplano, sir. Nasabi na po ni General Capenya, siya nakasama talaga yung intel. Hindi na-relay sa kanya ni Chiefs of Medicine na may operation nila po na. Si Senior Superintendent Usaita ay may ibang unit. Hiwalay po ito or sabihin natin, hindi po ito under, hindi rin ito over doon sa intelligence operations na ginagawa ng intelligence group sa pamumuno ni Senior Superintendent Mendez. So, ibig sabihin, magkakahiwalay po na operations, intel operations, ang ginagawa nila. Sir, anong under yung si Colonel Usaita? Parang Anong specific ginagawa? unit ba lang yun para sa Mindanao? Ang unit po ni Senior Superintendent Usaita is under the Chief PNP, under the office of the Chief PNP. Ito po ay may special mission na operation. Sabihin na lang natin na ito ay siya ay namumuno na isang special projects for Mindanao na tumutukoy sa isang particular na grupo na nag-ooperate po sa Mindanao. Hindi po natin masasabi na ito'y particular na nakatutok sa mga grupo ni Marwan o ni Basit Usman. Pero ang masasabi po natin, hiwalay po ang operation na ginagawa ni Senior Superintendent Usaita from the intel operations na ginagawa ng intelligence group. Pero safe to say terrorism related. Pwede nating sabihin na, or sabihin na lang natin na generally, ito ay tumutukoy sa mga threat groups na nag-ooperate sa Mindanao. Central o buong Mindanao? Mindanao, sabihin na lang natin na Mindanao. Kasi yung, syempre, pag naririnig ko po ay under siya yung office of the chief. Yung unang naglalaro sa isip sa tao, makalusan siya, naiway yung kaya So, yun nga po, kaya meron tayong ganyang paglilinaw. Again, inuulit ko doon sa mga una naming pahayag, yung mga ganitong social activity ay karaniwang nangyayari on the ground. Ito ay ginagawa ng mga ground commanders. Minsan, initiative ito ng AFP, mag-iimbitaw ng mga counterparts sa PNP, o minsan, initiative ng PNP, mag-i-invite ng mga counterparts sa AFP. Nung kami ay ground commander, ginagawa po namin yan to strengthen nga yung fellowship bonding. Considering na kami magkakasama on the ground. We share contact numbers, we share our experience, at saka isang senaryo o isang setting na masasabi nating medyo personal ang dating, mas maganda yung nagiging palitan ng mga ideya o sabihin natin nagiging mas masaya o lively o nagiging mas matibay yung pagsasamahan. So, again, karaniwan talagang nangyayari ito. So, having said that, yun nga po, ginawa ito ni Senior Superintendent Usaita. According to him, siya yung nag-initiate nito. Gusto niya nga gawin noong November at December pa. At although natuloy noong January 24. So, well, with that declaration, makikita naman natin na walang ibang motibo itong naging boodle fight na ginawa po ng ating kapulisan at ng counterparts natin sa AFP. Ito ang isang paglilinaw na sinasabi po ni Colonel Usaita. Sir, gaano nakatagal mo? Wala po. Sir, saan mo ba uli yung nangyari ng kanilang gathering? Ito po ay nangyari sa, let me check my notes. Coronadal daw, sir. O Marbel Town? Hindi, ang Marvel ay Coronadal na kayo. Itong
Itong traditional Boodle Fight Dinner ay ginanap po sa Del Rio Splash Resort sa Coronadal City. Inuulit ko, Del Rio Splash Resort sa Coronadal City. Ito po yung dating tinatawag na Marbel. Gano'n sa kalayo sa saan? If you're familiar, sa Maguindanao o sa Kalimao sa Paris. Ang Coronadal City ay sinasakop na ng probinsya, kung hindi ako nagkakamali, ng probinsya ng South Cotabato. So ito po ay nasa labas ng Maguindanao, although sabihin natin magkakatabi to, magkakatabing probinsya. It will take you perhaps an hour or more para from Maguindanao makarating sa Coronadal City. Sir, if you know, gaano nakatagal yung unit ni Colonel Osaita? Since ano po ba yun? Or Hindi ko matiyak kung kailan ito na-activate. Pero I would say na ito'y bago? matagal na rin nag-ooperate. Ano? Perhaps pwede na tayong, it is safe to say na mahigit ng 1 taon na may ganitong unit. So sir, under siya ng Office of Hindi under kay General Purisima. It is under the office of the Chief PNP. Karaniwan kasi, pag may mga opisina kami na sabihin natin special, na gusto talagang tutukan ng top leadership ng PNP, nilalagay natin under the office of the Chief PNP. Kung ating babalikan yung ating Oplan Tugis, yung naghahanap ng ating mga top most wanted persons, ito'y under din sa office of the Chief PNP. So, hindi pangkaraniwan ito, no? Iliulit ko. Nangyayari talaga yung ganitong setup sa Philippine National Police. Sir, wala bang specific na tawag doon sa grupo ni Osaita? Walang specific na Special Yan po ang press conference sa PNP sa pangunguna ni PNP spokesperson, Chief Superintendent Generoso Servo Jr. kung saan ipinaliwanag niya ang lumabas na issue ng umano'y sadyang pagpapainom sa mga opisyal ng AFP sa Maguindanao noong gabi bago ang operasyon ng Special Action Force sa Mamasapano. Paliwanag ni Chief Superintendent Servo, isa raw itong social activity sa pagitan ng PNP at AFP na matagal nang nakaplano. Hindi lang daw ito natuloy sa original nitong schedule noon pang Nobyembre ng nakarang taon. At sinet din daw ito ng Disyembre pero hindi rin ito natuloy. Nagkataon lang daw na naiset ang social activity noong gabing magsasagawa ng operasyon ng Special Action Force nitong January 24 at ang pumili umano ng petsa ay mga opisyal mismo mula sa AFP. Ang paglilinaw ay ginawa umano ni Senior Superintendent Osaita, head ng Special Mission Operations na nag-ooperate laban sa mga threat groups sa Mindanao. Hindi raw alam ni Senior Superintendent Osaita na may operasyon ng Special Action Force nang gabing matuloy ang sinasabing social activity sa pagitan ng AFP at PNP sa naturang lugar. Kaya naman ayon kay Chief Superintendent Servo, walang ibang motibo ang naturang salo-salo kundi regular na interaksyon sa pagitan ng AFP at PNP para mapagtibay ang kanilang samahan, lalo't sila ang magkakasama sa field operations.